Punta nga tayo sa isang katanungan na usually talaga pinag-uusapan siya ngayon. Like ever since naman nag-start na ang digital world medyo nagiging issue na rin kasi ito, ne? Alamin nga natin ang ating katanungan sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. And the question is, nakakatulong ba talaga ang pag-edit ng larawan sa self-confidence? O lalo lang nitong pinapababa ang tingin natin sa sarili? Ay, bongga siya. Alam mo, there are two sides of the question kasi either it's a positive thing sa isang tao or negative thing. Kasi kung titignan mo, parang when you edit it, it feels like binababa mo yung kumpiyansa mo sa sarili mo, yung tingin mo sa sarili mo. Kasi bakit kailangan mo mag-edit kung talagang sa tingin ikaw mismo, ramdam mo na maganda ka o gwapo ka o you exude the beauty that is beyond the eyes of the beholder. Diba? Oo. Kaso, yung isa ding side niya, yung parang, yes, some people are more confident sa mga photos nila kapag edited. Kasi the insecurity behind the editing. Doon lang sila nakakakuha feeling ko sa pag-e-edit ng confidence talaga. Self-esteem, nabuboost niya yung mga ganong bagay sa isang tao. Kasi nga digital world naman na ngayon. Like especially if ang mga followers mo wala naman sa lugar ninyo, malamang sa malamang, yun lang ang ipapakita mo yung edited na part. Paano na lang kapag nakita ka nila in person? Well, kung sa kanila na yun actually. Sa akin kasi, ay both ako kasi hindi naman parang ngayon, nag-e-enhance ako. Ako aaminin ko, nag-e-enhance talaga ako ng... Kaya palang tangkad mo sa mga litrato. Siyempre, kailangan matangkad tayo, pero I cannot edit na too much na talang maiiba na yung mukha ko kasi napapanood ako sa TV. Pero pag nakikita ko yung mga pictures mo, parang hindi ikaw yung mga yun. Ano ba? Ako yun. Photogenic ka. Ganon. Ganon ba yun? Pero, so, hindi ka personally genic. Pero kung para naman sa'yo na nag-e-edit at nabibigyan ka naman ng self-confidence, go lang, hayaan mo. Ginawa nga yan para gamitin. So i-imbak mo lang yan. I-take advantage mo na yan. Lalo na kapag naka-premium ka. Ang daming pwedeng gawin sa mukha. May premium ba yun? May mga premium ang mga edit sa mukha. Ay, ba? Minsan yung makeup mo kahit wala kang makeup tapos lalagyan mo lang, isang click mo lang yan, may kilay ka na. May blush on ka na. Meron ka ng eyeshadow, peking eyelashes, may lipstick ka na, may pa-contour ka na at lahat. Premium yan. Pati buhok mo. Maayos. Pati yung tangkad mo. Yung tikas ng katawan mo. Tawag dun talaga, AI na Thank you. At kaya nagpapasalamat ako sa phone ngayon. May 0.5. I think that depends sa isang tao. So, personally, parang ako, dun ako sa latter part nung question na parang, I think mas binababa mo yung sarili mo kapag masaya ka sa pag-e-edit kasi nasaan yung ikaw? Nawawala na Kasi, I think kahit digital world na tayo, conversing in person pa rin or nakikipag-meet ka pa rin. That's what's important. Ano yung nakikita nila sa'yo in person, not doon sa loob ng mga screens ng mga gadgets natin. So, if you're not confident enough to show the real you doon sa social media mo, imagine how difficult it is to go outside of your house looking as who you are kasi ayaw mo siya. Kasi hindi mo siya na-edit Ganun ka na pag lumabas ka, yun ka na Yun na yun Diba? So better na let's practice to edit in real life instead. Let's edit the personality, diba? Let's edit yung ugali natin, yung character natin. Because still, lumaman siya, beauty is still in the eye of the beholder and you cannot please everyone. And beauty exudes from within. Hindi naman siya
from external to internal. That's internal to external. Totoo yan. Makaluma pa rin ako mag-isip pagdating sa ganda. Alam mo, totoo yan. Hindi dapat mukha ang binabago, dapat personality. Kasi kung binago mo yun, lahat ng tao sa paningin mo, maganda yun. Yes, ugali dapat. Oo, dapat Oo. ang maganda, ugali. Hindi yung maganda ka, ang pangit ng ugali mo, pero artista ka, ang swerte mo naman. Uy. Oo, di ba? Or, di ba, pangit yung ugali mo, maganda ka, pero endorser ka, ang swerte mo. Ang swerte mo. Meron yung iba, maganda, parang tayo. Charan! Oo. Hindi, pero... Kailan po kayo magpapa-endorse? Endorse? Gigil ako sa'yo. Anyway, mga ka